At ito na po yung pang part 19 ng aming DIY house renovation. Actually, dito sa bidyong to, wala po kaming ginawa pa ulit sa bahay. Pero kinonsider ko na siya as part 19 dahil meron naman kaming dinagdag. This time, dinala namin sa Bataan yung ibang gamit ko na talagang noong ko pa gustong palitan dahil feeling ko hindi siya bagay sa bahay namin dito sa Pampanga. Unang-una yung oven, sobra siyang laki para sa kusina. Again, hindi ko rin na-consider yung laki nun. Binili ko lang siya dahil feeling ko mas makakatulong sa akin ang malaking oven. Tapos yung aking dining set na sobrang laki din para sa akin sa Pampanga. Hiniram po namin yung sasakyan ng aking friend na si Nanong Gana. Ito yung ginagamit niyang panghakot ng mga gamit niya sa event. Naku, buti na lang meron siyang ganyan at hindi ko na kailangan mag-arkila, di less pa sa budget. Naku, ang Marcy's nyo kung saan makakatipid doon talaga siya. Kami lang ni Henry Boy with Only Boy ang umuwi this time. Kaya ayan, pinagtutulungan namin ipasok ang mga gamit sa loob para naman mai-secured na. At itong mesa na to ang naisipan namin i-paint ngayon dahil tignan mo naman talaga nagpaparepaint na. Lumilitaw na kasi yung pinagbakasan ng dati niyang pintura kasi kulay black talaga yung dining set ko na yan before. Kaya naisipan namin ni Henry Boy na dito na lang din pinturahan. Alam niyo po, pag may mga gantong moment, hindi ko maiwasan, hindi mag-reminisce talaga nung mga panahong nakatira pa kami dito. Naalala ko, meron akong dining table noon na hindi ko ma-let go. Pero kasi kailangan ko na talaga siyang i-let go that time dahil nga maliit yung space namin sa Pampanga. Medyo expensive din yung pagkakabili ko doon noon. Kaya naisip ko parang mahirapan na akong bumili ulit. Pero naku, wala talagang mahirap pag si Lord ang kumilos. Bakal kasi yung quality ng dati kong mesa at ang gusto ko sana talaga noon yung kahoy na kagaya nito. So hinayaan ni Lord na i-let go ko yung bakal na mesa para ibigyan niya ako ng kahoy na to. Eto namang oven ko na to. Pangarap ko talaga magka-oven ng ganyan pero nung binili ko, naisip ko mga ilang buwan lang. Ang hirap pagka ganun kalaki yung oven ko dun sa kikilusan ko sa kusina ko sa Pampanga. Pero nung nilagay siya dyan, naisip ko para dyan siya talaga. Excited na akong inayos yung table ko dyan after niyang na-paint. Pagkatapos niya, uuwi na kami kaya nanalangin muna kami para sa mas maganda pang plano ni Lord sa bahay na to. O siya, follow niyo na ako for part 20. God bless!